Masayang araw mga ka-PL. Grabe. Nakakahiya pala talaga, sobra ang naranasan ni Bongbong Marcos sa ASEAN Summit, mga kababayan. Una, yung hinahanap siya ng mga kababayan natin dahil wala ho siya sa photo ops. Eh di umano, ang totoong kwento doon, mga kababayan, sinadya daw pala talagang hindi siya isama sa photo ops. Nako, akala ko nag-aaway lang yung mag-asawa. Eh hindi pala daw talaga isinama. Sinadya, mga kababayan. Hindi natin alam kung ano ang katotohanan talaga sa mga istoryang kumakalat ngayon sa social media. Pangalawa, yung hindi ho siya kinakamayan ng ibang leader ng ASEAN. Iba lang naman. Hindi naman po lahat. Meron yung iba na kumakaway sa kanya, pero meron pong iba na hindi ho siya kinakamayan. Dahil daw po sa tradisyon ng ibang bansa, mga kababayan, na bawal daw silang makipagkamay sa isang leader na kawatan, mga kababayan. Bad luck di umano ito sa ibang mga leader na dumalo po doon sa ASEAN Summit. Merong iba kumakaway sa kanya, maaaring hindi sila naniniwala sa ganung klaseng pamahiin. Pero meron po ibang bansa ng pamahiin, bawal tayong kumaway o kumamay yan sa mga politikong merong bahid pagnanakaw. Masama daw ito sa kanila. Kumbaga, sa Muslim, haram ito, mga kababayan. At ang pangatlo, ito po ang pinakamatindi, mga kababayan. Ito talagang insultuhan na po eh. No? Talagang ininsulto si Marcos sa ASEAN Summit. Paano? Habang nagaganap po ang turnover ng chairmanship, kasi ang magiging chairman na sa 2026, mga kababayan, ng Pilipinas na, no? Chairmanship ng ASEAN Summit, itino-turn over po kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang naroon sa entablado, mga kababayan. Pero ang nasa screen po, si Pangulong Duterte. Ang laking insulto niyan, mga kababayan. Kasama ni Bongbong Marcos yung mga gabinete niya. Unang-una si Auntie Claire nagigil sa mga Duterte. Lalong-lalo na sa dating Pangulong Duterte. Gigil na gigil siya di ba? Umakyat si Bongbong Marcos sa entablado. Ipinasa po sa kanya ang pagiging chairmanship sa ASEAN Summit sa 2026 kasi sa Pilipinas na po gaganapin eh. Pero ang picture o ang litrato na pinapakita sa screen, si Tatay Digong po. Insulto yan, mga Teka, hindi na si Duterte ang presidente. Isip-isip siguro ni Marcos. Hindi na si Duterte ang presidente. Ako na, bakit siya pa naroon? Sa madaling salita, mga kababayan, parang hindi po kinikilala si Marcos na presidente ng Pilipinas, kundi si Tatay Digong pa rin. Ito po yung video. Panoorin po natin, mga kababayan. Talagang nakakatawa. Nakaka-insulto naman kay Bongbong Marcos. Ito po, panoorin po natin. Chairmanship. The gavel symbolizes the authority and responsibility of the ASEAN Chairmanship, a commitment to unity, cooperation, and shared prosperity among all ASEAN member states. Let us now witness the handing over of the ASEAN Chairmanship from Malaysia to the Republic of the Philippines. Congratulations to the Republic of the Philippines, the ASEAN Chair for 2026. We kindly invite His Excellency President
Ferdinand R. Marcos Jr. to remain on stage and the Honorable Prime Minister of Malaysia to kindly return to your seat. It is now ASEAN Chair. stage for the handing over of the ASEAN Chairmanship. The gavel symbolizes the authority and responsibility of the ASEAN Chairmanship, a commitment Di ba? Maliwanag, mga si Tatay Digong, mga kababayan, ang nasa malaking screen, hindi ho biro ang mga nanunood o dumalo sa ASEAN Summit na yan, mga kababayan. Halos lahat po ng mga gabinete ng mga leader nila, dumalo po dyan, mga kababayan. Si Bongbong Marcos nga lang napakarami niya kasama pumunta dyan, mga kababayan Pero ang nasaksihan po ng lahat, habang inaabot kay Bongbong Marcos yung parang martilyo dyan turnover yan, mga kababayan, ipapasa. Ibig sabihin, ang susunod na sponsor o sunod na gaganapin ang ASEAN doon sa bansa na yun, kung kanino po itinurn over. O itinurn over na kay Bongbong Marcos. Pero si Tatay Digong po Nyor, bumaba ka na lang kasi. Hindi ka naman pala nila kilala na presidente ka ng Pilipinas. Yung sakit nun sa'yo. Daig mo pa sinampal ng kabayo sa magkabilang piske. Mantakin mo, ikaw presidente, pero si Tatay Digong ay pinapakita sa malaking screen. Hindi ka nga ginagalang ng lugar kung saan ginanap yung turnover ng chairmanship sa ASEAN Summit. Di ba, mga kababayan? Di ba parang kawalang galang insulto ito sa kanya? No? Pero ito, sa totoo lang, hindi po natin ito napanood sa mga mainstream media, mga kababayan, dito sa ating bansa, mainstream media. Hindi po. Hindi. Kundi yung yung photo ops lang na wala si Bongbong Marcos, yun lang po yung pinick up ng mainstream media. Pero ito, yung pinakamatinding balita na talagang insulto ito kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Si Tatay Digong ang nasa big screen, samantalang siya ang nasa baba nakatayo. Inaabot yung itinurn over yung chairmanship ng ASEAN Summit. Di ba? Hindi po pinick up yan ng mga mainstream media sa ating bansa, mga kababayan. Sige, subukan yung i-pick upin para bukas tanggal ang prangkisa ninyo. Parang ganun ang datingan lang no? Yan nga sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Kapag kahihiyan ni Bongbong Marcos, hindi ho pinipick up ng mga mainstream media, lalo kapag kayong talagang matinding kahihiyan na katulad nito. No? Hindi ho pinipick up ng mga bayarang mainstream media sa ating bansa yan. Ang nagko-cover, ang pumipick up lang ho yan, yung mga vlogger, katulad po namin. No? Pero pagka kahihiyan ng mga Duterte, baho, na paninira lamang sa mga Duterte kahit kay Pastor Apollo Kibuloy, ang bilis pumick up ng mga bayarang mainstream media, mga kababayan. Di ba? Pero pagka kahihiyan ni Marcos, grabe, todo ingat ang mga yawa. Todo ingat, huwag natin pick upin yan kung ayaw mong makutusan. Kung ayaw mong mawalan ng budget, ng allowance, every time na mayroong press briefing, o kaya ambush interview, kung ayaw mong mawalan ng pakimkim, huwag mong pick upin yan. Ngayon, kung hindi ka nag-a-after ng pakimkim, pick upin mo yan. Ayan. Mga kababayan, grabe nakakahiya na ho yan. Di ba? Maliban dyan, mga kababayan, maliban dyan, total, ito yung naganap di ba? Pumunta rin si Trump, mga kababayan, alam niyo ho ba ang nangyari? Binigyan ng magandang pabor ng Amerika ang ibang bansa, pero ang Pilipinas
Hindi po. Hindi po isinama sa listahan. Ano po itong pabor na ito? Napakaganda sana nito, mga kababayan. Kaso hindi po ibinigay ng US sa atin eh. Sa ibang piling bansa lang po, mga kababayan, ito. O Pilipinas, wala sa listahan. O sa anong listahan po ito? Ito. Hindi nakasama ang Pilipinas sa bagong kasunduan ng Estados Unidos na magbibigay ng 0% tariff rate sa piling produktong mula sa Thailand, Malaysia at Cambodia ayon sa inanunsyo ng ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong Oktubre 28, mga kababayan. Anong mga bansa lang ang binigyan ng 0% tariff? Thailand, Malaysia, Cambodia, wala po ang Pilipinas. Ito pa. Sakop ng naturang pulisiya ang mga produktong aerospace equipment, pharmaceuticals, palm oil, cocoa at rubber na dati ay may taripang hanggang 19%. Layunin nitong paigtingin ang ugnayang pangkalahatan ng US sa mga piling bansa sa ASEAN. Piling bansa. Kaso yung 3 bansa lang na yun ang napili. Mga kababayan, meron din po tayong rubber sa Pilipinas. Napakarami po. Lalong-lalo na dito sa Mindanao. Napakaraming rubber ho dito. Palm oil, meron din po tayo. Cocoa, meron din po tayo niyan. Sayang, mga kababayan, kung naibigay sana sa Pilipinas, no? Naku, ang ganda sana nun, mga kababayan. Wala eh. Ito pa. Gayunman, hindi kabilang ang Pilipinas sa mga nakinabang ng zero tariff access. Kita nyo na? Isang hakbang na tinuligsa ng mga kritiko. Bilang patunay ng kahinaan ng Administrasyong Marcos sa pamahalaan ng ugnayang pangkalakalan at diplomasya. Ayon sa kanila, habang nakikinabang ang mga kapitbahay na mas murang export rates, patuloy na nahuhuli ang bansa sa rehiyon sa kompetisyon, mga kababayan. Kita nyo na? Amerika nagpatupad ng 0% tariff sa ilang ASEAN countries. Pilipinas, wala sa listahan. Akala ko ba, Bongbong Marcos, tropa mo si Trump? Ano nangyari, Bongbong Marcos? Bakit tinabla ka? Ni Trump? Alam niya kasi na sip-sip ka eh. Alam niya kasi na iba ang interest mo eh. Hindi para sa bansa, hindi para sa mga kababayan mo, kundi pansarili mo lang. Kaya ganyan ang turing sa'yo ni Trump. Iniinsulto ka, binabastos ka, hindi ka isinasama sa mga merong magagandang agenda sana na makakamtan ng Pilipinas. Tuloy, napunta lang sa Thailand, napunta lang sa Malaysia, sa Cambodia, at saka sa saan nga yun? Napunta lang sa 3 bansa na yun. Ano nga yung isa? Nakalimutan ko. Yun na yun. Basta yun na yung nabanggit ko kanina. Di ba, mga kababayan? Sana kasama tayo ron. Kung matino yung presidente natin, mga kababayan, kaso natulungan ni Trump na sandali, hindi na kinakailangan pakisamahan itong mama na ito. Wala rin namang magagawa to sa bansa nila. Wala nga nagawa, mag-4 na taon na. Hayaan mo sila na mataas yung taripa. Ibinigay na lang sa ibang bansa, mga kababayan, yung 0% tariff. Sayang din yun, mga kababayan.
Ganyan po ang turing sa isang leader o pangulo ng bansa, no, na tatanga-tanga ba? Bangag, mga kababayan. Hindi ka respeto sa madaling salita. Ganyan po ituring ng ibang malalaking leader sa buong mundo. Di ba? Nakakahiya. Nakakahiyang nakakaawa. Nakakaawa si Marcos, nakakahiya naman para sa atin na tayo ang pinamumunuan ni Marcos. Kailan ba magtatapos itong mama na ito? Sa bagay, 2028, malapit na mga kababayan. Pero ang tanong, kung hindi ba ito magdeklara ng, di ba, mga kababayan? O baka hindi ito bumaba, katulad ng sinabi ni Tatay Digong. No? Huwag mong ipilit ang sarili mo, Mr. Marcos. Gayong ang karamihan ng mga kababayan mo ay ayaw na sa'yo, sir. Sa totoo lang, sir, ayaw na po namin sa'yo talaga. Marami na po kaming may ayaw sa'yo. Baka pwede pong, tama na, sir, tama na. Masyado na po nakakahiya ang Pilipinas. Hindi na po nabibigyan ng magandang oportunidad ang bansang Pilipinas dahil po sa pamumunuho ninyo. Sobrang nakakahiya ho. Yun nga lang pagdalo nyo ngayon dyan sa ASEAN Summit, napakarami nang nangyari sa inyo na kahiya-hiya Oo. Yung pang aasahan sana natin na magkaroon tayo ng mga biyaya, benepisyo sa pagdalo mo dyan, wala. Wala tayong maaasahan. At eto nga, umuwi kang luhaan. Samantalang yung ibang bansa, yung 3 bansang nabanggit kanina, zero tariff sila, mga kababayan. Pilipinas, hindi isinama. Sayang. Di ba? Patuloy na nahuhuli ang bansa sa regional na kompetisyon. Yun, di ba? Laging kulelat, mga kababayan, samantalang dati kay Pangulong Duterte, laging nangunguna. Ito pa, isang balita, mga kababayan. Para sa mga OFW, ito, hindi ko alam kung nananawagan itong si Kiko o baka meron ng isang grupo na gustong gawin ito, no? Hindi na po itong bago sa mga OFW, matagal na po itong ginagawa ng mga kababayan natin. Ayan, nakita ko po ito sa post ni Kiko Barsaga. OFW groups planning Zero Remittance Month. Protest in November against the Marcos administration. Talagang Marcos administration na nakalagay dito, mga kababayan. Bagsak na naman ang ekonomiya nito. Talagang pababagsak ng ating mga kababayang OFW, mga kababayan. Dahil nga hindi na nila nagugustuhan ang Marcos administration. Ganun lang kasimple. Hindi naman po kasi sila makapagsagawa ng pag-rally o protestang rally, no? Kasi hiwa-hiwalay ang ating mga kababayang OFW hindi ho biro ang dami ng mga OFW. Kaya sa pamamagitan po ng zero remittance, mga kababayan, yan po ang gagawin ng mga OFW. Hindi ko alam kung buwan lang ng Nobyembre o baka magdire-diretso ito hanggang Desyembre. Sayang din sana yung kikitain ng ating ekonomiya o kikitain ng ating bansa mula sa mga ipapadalang remittances ng ating mga kababayang OFW. Pero grupo ho ito, mga kababayan. Grupo ng OFW. Nagpaplano na sila ng zero remittance sa buwan ng Nobyembre. Protesta ito. Protesta laban sa Administrasyong Marcos. Ganyan. Nako, naloko na. Tanong ko ngayon sa ating mga kababayang OFW, saan man kayo panig ng mundo, makikiisa po ba kayo? Dito,
sa pinaplano ng ilang OFW groups. Paki-comment po, magbabasa po tayo para malaman natin kung gaano karami ang makikilahok dito. Pero lilinawin ko, hindi po ako naghihikayat na gawin ninyo ito, pero nagtatanong po ako kung kayo po ba ay makikilahok. Hanggang doon lang, nagtatanong lang ako. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Nako, grabe talaga. Ang Marcos administration parang pinababayaan na lamang po na makalabas ng bansa. Ang ari-arian ng mga kawatang politiko sa ating bansa, hindi man lang gumawa ng paraan na i-hold, mga kababayan. Walang ginagawang ganoong klaseng patakaran ang Marcos administration. Di bagay, nako, kaya yaman na itong mga kawatan ng mga politiko, nakabili ng mga chopper, napakaraming chopper, ng mga jet, nakabili rin. Pero ito ho, ang nangyari ngayon, ito na. Isang oras pa lang po nakakalipas, mga kababayan. Nakalabas ng bansa. Kita nyo na. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, mga kababayan, na nakalabas ng bansa ang tatlo sa nasa 10 air. Kita nyo na, tatlo ang tatlo sa nasa 10 air assets na konektado kay resigned ako Bicol Representative Saldico. Yung tatlo na i-postdate na po palabas ng bansa. Tapos aasa pa ba tayo na gagamitin ni Bongbong Marcos ang kanyang Intel Fund para hanapin si Saldico? Malabo po sa sabaw ng puset. Wag ho tayong aasa na masasakote ng administrasyong Marcos si Saldico. Ay, yung mga ari-arian niya nga mga air assets niya nga, nailabas na ng bansa. Kasi walang ginagawa si Marcos. Parang hindi siya seryoso. Naikalaboso itong si Saldico at ang iba pang mga kawatan sa kaban ng bayan. Di ba? Ayon kay CAAP Director General Raul Del Rosario, unang nakalabas ang isang helicopter noong August 20. Sinundan ito ng kanyang Gulfstream 350 noong August 16 at isa pang helicopter noong September 11. Itong buwan na ito, Nobyembre, baka maipuslit na lahat yan, makalabas na lahat yan. Di ba? Gaano katanga ang administrasyon ni Marcos, mga kababayan? Nariyan na nariyan lang ang mga air asset ni Saldico. Pero hindi po nila kinurdon. Hindi po pinabantayan. Hindi po hinold, mga kababayan. Di ba? Pero yung sa mga diskaya at sa iba pang mga kontraktor, nahold na ho nila. Ayan nga yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, puro sap-sap lang ang inuhuli. Yung mga malalaking isda, hindi po hinahayaan lang makalabas. Kamusta si Martin ngayon? Nananahimik na, di ba? Wala na tayong naririnig tungkol kay Martin Romualdez. Baka nakalabas na ng bansa, mga kababayan. Noong nakaraang linggo pa ho yun humihingi ng travel clearance para di umano saka magpagamot daw siya, meron daw siyang sakit. Kamusta na? Nanahimik na. Si Martin Romualdez, baka nakalabas na ho. Naku, naloko na. Tapos ito, kay Saldico, mga air assets niya, unti-unti na ipupuslit palabas ng bansa. 10 pala ang air asset nitong mama na ito. 3 nakalabas na. Pero pang 7 natitira. Baka masundan pa yung 3 na yan. O di kaya lahat mailabas ng bansa. So,
Huwag na ho tayong aasa na makakalaboso tong mama na ito. O ito pa, nagtungo sa Singapore ang Gulfstream habang sa Kuta Kinabalu sa Malaysia dinala ang 2 helikopter. Aba, baka ito pa yata yung sinakyan ni Bongbong Marcos papuntang Malaysia, mga kababayan. Di ba? Oh. 3 air assets ni Saldico nakalabas ng bansa ayon po sa CAAP, mga kababayan. Maliwanag yan, ha? CAAP na po ang may sabi niyan, mga kababayan. Tuwan-tuwa, yung ibang mga kababayan natin, lalo-lalo na tayong mga DDS, nang sabihin na hindi titigil ang ombudsman, gagawa ng paraan ang DOJ at ang Marcos administration para mahuli nila si Saldico. Tuwan-tuwa tayo ron. Sana makulong si Saldico. Makulong si Martin Romualdez. Wala tayong kaalam-alam, mga kababayan. Ginagapang na palabas ang mga ari-arian nitong 2 kawatan. Parang hinahayaan lang ni Bongbong Marcos na maipuslit palabas yung mga ari-arian. Di ba? Kasi kung talagang seryoso siya, mga kababayan, una niya itong hinold. Bago niya hanapin, simple lang yun eh, bago mo hanapin yung taong pinaghanap ng otoridad, ng batas sa ating bansa. Kasi nga, gustong-gusto natin pauwiin si Saldico, gusto natin ikalaboso kasi sila yung pinangalanan ng mga resource persons sa Blue Ribbon Committee Di ba? Total, nariyan lang naman yung mga assets niya. Yung mga bahay niya, hindi man lang kinurdon, no? Hindi man lang nilagyan ng hold muna. Wala makikialam. Consider na property muna ito ng gobyerno. Ganun ba? Kasi ito di umano yung mga perang ninakaw, pinambili lang nito mga air assets na ito. Walang ganun. Nakalabas pa yung 3. Inuunti-unti nang ilabas, mga kababayan. Grabe, Marcos talaga walang ginagawa, ano? Yung pinasabog niya, sinimulan niya, itong tungkol sa maanumalyang flood control project, hindi niya po kayang tapusin. Sabi ko sa inyo pampabango niya lang po yung mga flood control project na yun na kuno, galit na galit siya. Bakit nangyari itong korupsyon sa ating bansa? Kunwari, galit na galit siya. Pero, ano sabi ni Vince Dizon? Tigil daw po muna ang pagnanakaw. Saka na tayo magnakaw, relax muna. Mag-isip muna tayo ng bagong plano. Planuhing maigi na hindi mahalatang nagnanakaw tayo. Joke lang. Di ba? Kasi nga, kung seryoso siya talaga na makalaboso si Saldico, unang-una niyang ginawa, hinold niya yung mga property, yung mga air assets, yung mga bahay ni Saldico, condo unit, hinold niya. Wala na. Hindi na magagalaw ni Saldico yan. Tapos, tsaka niya gamitin yung kanyang Intel Fund na napakalaki, 10 bilyon mahigit. Di ba? Ang Intel at saka Confidential Fund ni Bongbong Marcos, total, 10 bilyon, mga kababayan. Gamitin mo naman ng maayos yan, Mr. President. Yung intelligent fund mo para mahanap nyo si Saldico. Hindi nyo na nga mahanap-hanap si Saldico, hinayaan nyo pa na makalabas ng bansa yung mga air assets niya. 3, meron pa natitirang 7, baka naman pati yung 7. Mr. President, maubos pa yan. Aba, matinding kapabayaan na talaga. Ang ginagawa mo, mga kababayan, ano na,
Ha? Hindi pa ba nagigising ang iba dyan? Lalo-lalo na yung mga taga-suporta ni Bangag. Gising-gising po. Ang presidente natin, hindi na ho siya halos welcome sa mga nangyayaring ASEAN Summit o kahit na yung pagbisita niya na lang sa iba't ibang bansa. Hindi na ho siya binibigyan ng magandang trato. Wala. Ano nangyari? Sa ASEAN Summit, puro insulto nga inabot niya eh. Gising-gising. Huwag magpakatanga. Nilulustay na po ang taba ng bayan. Pera ho natin yan. Mula po sa tax. Aba, mag-isip-isip po kayo. Huwag po kayong pang magpakatanga. Ninanakawan na kayo, tuwan-tuwa pa kayo mga loyalista nga. Grabe naman yan. Huwag ganoon, mga kababayan, gising-gising. Tama ba? Ito, tanong ko ito para sa mga supporter ng Bongbong Marcos. Tama ba na hinayaan lang ni Bongbong Marcos na mailabas ang mga air assets ni Saldico? Paki-comment, tama lang ba? Na pinabayaan lang ni Marcos? Paki-comment, magbabasa ako. Malaman natin kung gaano kayo katanga. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.